Manang, bago po ba tong bangus nyo? Ay hindi, pinaglumaan lang namin yan, Ineng. Hindi yan bago. Lahat ng paninda ko rito, second hand. Naniniguro lang naman po, hindi nyo kailangan mamiloso po. Aba, ganyan talaga ang makukuha mong sagot kapag patanga-tangan tanong mo, iha. Kanina mo pa hinahawakan niya, nakikita mo namang sariwa. Tatanong-tanong ka pa? Maaga pa sa pantalan at ang buena mano sana ng tinderang si Pilar umatras dahil sa ganong bungad niya. Napailing na lang ang mga katabi niyang pwesto. Sanay na sa pagiging piloso po ng babae. Wala lang din silang mapapala kung susubukan pa nilang pagsabihan. Maging ang katulong niyang si Esme ay tutok lang sa inaayos na paninda. Hindi na nito pinapansin ang nangyayari upang iwasang magkamali ulit. Ismi, kailangan ng palitan tong yelo ha. Kaunti na lang oh. Kumuha ka na rin sa likod bago pa tumatunaw lahat. Bilisan mo at baka magmukhang pangit na klase ang paninda natin. Dadaling ko po ba rito, Nang? Ay hindi, iuwi mo sa bahay nyo tapos doon mo ibabad. Saan mo pa ba dadalhin yan? Pasensya na po, Ninang. Masusunod po. Wait lang po. Kaloka? Ang hina na nga ng binta pero mas mahina pa ang utak ng isang yun. Hindi ko alam kung bakit kinuha ko pa rito yan. Napapikit ng mata ang dalaga dahil dinig niya pa rin ang masasakit na salita ni Pilar kahit nakalayo na ito. Mag-iisang buwan na siyang helper sa pwesto ng kanyang ninang. Subalit maging siya ay hindi nakakaligtas sa pagiging piloso po nito. Ganun pa man, hindi siya umalis sa trabaho at sinatsaga na makabenta. Kung baliwala lang kasi kay Pilar ang pagtataboy ng customer, malaking bagay para sa dalaga ang kita nila. Doon kasi nakasalalay ang kanyang sahod sa buong araw. Oh, ikaw na rito ha. Una na ako sa'yo. Bantayan mong maigi ang binta. Dapat ubos yan mamaya. O kung may tira man, dapat kaunti lang. Masusunod po, Ninang. O siya, alis na ako. Hindi pa nga nangangalahati ang paninda. Nagpaalam agad si Pilar. Sa daan niya paalis, nadaanan niya ang nagtitinda ng prutas na si Dior. Napapailing na lang ang kabilang tindero dahil umaandar na naman ang katamaran ni Pilar. Hindi pa nangangalahati ang paninda ngunit basta na lang pinabayaan ang pwesto. Oh, Pilar, uuwi ka na ba sa inyo? Alangan naman sa inyo, Dior. Malamang uuwi ako sa amin. Grabe, parang hindi ka naman makausap ng maayos niyan. Nagtatanong lang ako, Mare. Napapansin ko kasing napapadala sa maagang alis mo. Bakit kaya? Mahina ba ang benta? Hindi. Kaya ako aalis dahil sobrang daming bumibili. Kita mo nang ang halos gustang yung pwesto namin. Magtatanong ka pa? At upagin mo na lang ang paninda mo. Sige na, alis na ako. Piloso po talagang bruha. Kaya wala na yung ganyong customer dahil sa ganong ugali niyan eh. Ay, kaloka. Esme, uy be, magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong ha. Lagi ka na lang iniiwan ng babaeng yun. Kawawa ka talaga dyan. Ayos lang po ako, kuya. Kaya ko na po. Salamat. Ay, ano ka ba? Sa laki ng hikaw ko at kapal ng punda, kuya. Ate na lang, okay? Napangiti na lang si Esme sa birong yun ang katabi nilang pwesto. Inisip niya na lang na kahit ganong klaseng amo si Pilar, pakonsuelo ng may mababait na taong nakapalibot dito. Kuyang Pogi, Ate Ganda, bili na po kayo. Konti na lang ang natira oh, sobrang taba, fresh from the sea. Murang-mura pa. Bili na kayo para hindi kayo maubusan. Buti naman may iba nagbabantay dito. Dito lang kasi mura tapos mukhang magandang klase. Yung nagbabantay lang talaga kaninang problema. Buti na lang umikot ako pabalik. Bilhin ko na tong lahat ng natirang bangus. Ay, ganun talaga yun, pero walang mapipintas dyan sa isda nila. Sa kanila kasi mismo galing yung supply. Araw-araw bago. Saktuin mo lang na tuwing paggabi ka na bibili para wala na yung bruha. Sige, ito yung bayad. Keep the change, te. Salamat po. Salamat din po sa pagbili.
Minsan lang naman po ganun si Ninang, Ate Dior. Ay naku, nasanay ka lang doon. Kung kaya ko lang pantay ang sweldo nun sa'yo, naku, baka kinuha na kita sa pwesto ko, be. Sa hapon na yun, maraming dumayong customer support. Nasikap ni Esme na ubusin ang paninda nilang isda. Kung tutusin, wala namang kasing maipipinta sa benta nila. Sobrang sariwa ng klase at mura ang presyo ng mga ito. Ang problema nga lang talaga ay ang paraan ng pagsagot ni Pilar sa mamimiling nagtatanong. Tinulungan din siya ni Dior sa pagliligpit at tinatid na niya sa bahay ng ninang niya ang benta at kagamitan. Oh, ito na ang sweldo mo. Akin pula ito, Ninang. Ay hindi, hahatian mo pa yung kakambal mo. Ano ka ba? Malamang sa'yo yan lahat. Salamat po, Ninang. Ay siya, umuwi ka na nga at baka bawiin ko pa yan. Malaki ang inabot nitong pera nang makitang ubos ang paninda. Galante ang kanyang ninang. Kapintasan lang talaga nito ang pagiging pilosopo na hindi mapigilan. Oh, bakit ngayon ka lang, Pilar? Hapon na. Hindi mo naabutan yung bagong shipment kaya nabenta na nila sa iba. Sayang yun. Malalaki pa naman sana ang huli. Ay wag mo kong putakan dyan, Gardo, ha? Dumating ako sa saktong oras na sinabi mo. Ang sabi ko, kitain mo ko ng 4:00. Hapon na. Oo nga, 4:00. Kaya 4:00 ako pumunta rito. O, tignan mo sa relo ko. Maaga pa nga ang dating ko. 4:00 kasi ng umaga. Ano ka ba naman? Sa susunod kasi, ayusin mo. Hindi ko nakasalanan kung ganyan ka magbilin. Nauubusan na ng pasensya at napailing na lang ang asawa ni Pilar na si Gardo. Sinabihan niya kasi ang babae na magkita sila sa pantalan para bilhin ang bagong bagsak na isda. Kaya lang, nakalimutan niyang idetalye ang habilin. Sa tinagal ng panahon nilang mag-asawa, nasanay na siya. Subalit hindi niya maiwasang mainis sa ugali nito ngayon. Nung una nilang pagsasama, natatawa pa siya sa mga ganong pagsagot ni Pilar. Subalit habang tumatagal, nagdudulot na ito ng hindi maganda. Ano nang gagawin natin ngayon? 2 oras pa bago ang daong ulit ng supplier. Sasakto sa punta ng mga tao. Kukulangin tayo ng oras nito. Hindi maghintay. Ano pa bang magagawa natin? Alangan namang tayo mismong manghuhuli ng isda. Huwag mo muna akong pilosopuhin ngayon, ha, Pilar. Ang pinanghihinayangan ko pang inaksay ang oras mo kanina. O sige, wag ngayon, bukas na lang. Pasuko na talaga si Gardo sa pag-uusap nila nang mamataan niya si Raul na hila-hila ang bagong daong na bangka nito. Iniwan niya sandali ang asawa at pinuntahan ang kumpare. Tinignan niya kung marami bang huli ngayong araw at kahit papano'y may makukuha siya. Nang makitang 3 punong banyera ang sakay nito, hindi na siya nag-atubili at tinulungan ito sa pagtali ng bangka. Uy pare, ikaw pala. Anong atin? Problemado ko, pare. Yung malaking shipment kanina hindi namin naabutan ni Mrs. Baka pwedeng ako na lang ang kumuha nitong huli mo. Paubos na kasi ang display sa pwesto eh. Sayang naman ang kita kung maaga kami magsasara. Walang problema. Sakto, wala pa naman ako ibang nakakausap para dito eh. Pero hindi na kita matutulungan sa paglilipat niyan pre ha. Ipabuhat mo na lang sa mga kargador yan. Medyo nananakit na kasi ang katawan ko eh. Alam mo na, medyo tumatanda na rin. Naku, salamat talaga pre ha. Sunod ka mamaya sa bahay para makabawi naman ako sa'yo. Ikinatuwa ni Gardo ang pagdating ng kanyang kaibigan. Kilala kasi ito sa kanila bilang magaling na mangingisda. At walang araw na mahina ang huli nito. Yun nga lang, minsan ay unahan kung sino ang makakakontrata nito. Mabuti na lang at siya ang nauna ng oras na yun. Matagal na silang magkaibigan ni Raul. Si Gardo at Pilar ang tumayong pangalawang magulang ng anak nitong si Esme. Habili ng yumaong asawa ni Raul na sa kasamaang palad na wala dahil sa sakit sa puso. Kinuha na lang ni Raul ang timba ng isda na kanyang iuuwi bago iwan kay Gardo ang gawain. Paalis na sana ng pantalan si Raul nang makasalubong niya si Pilar.
Naghihintay ang babae sa asawa niyang kasalukuyang nagbubukod ng isda kasama ng mga tauhan. Oh, Mare, nandiyan ka pala. Hindi, litrato ko lang to, Raul. Mapagbiro ka talaga, Pilar. Nga pala, nasa pwesto niyo pa rin ba si Esme? Bibisitahin ko sana yung anak ko eh. Ay bakit? Mukha bang kasama ko siya? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Malamang nandun pa rin yun mula kanina. Ay, naku na nga lang talaga. Buti't pasensyoso si Pareng Gardo. Naku, sige, diyan ka na. Una na ako, Mare. Tumuloy na si Raul sa pwesto ni na Pilar. Nakita niya naman agad ang anak na masiglang binabati ang mga namimili. Totoo sa sinabi ng kumpare niya na paubos na ang kanilang paninda. Pagkalapit niya, ginawaran siya ng ngiti ng dalaga. Oh, Tay, buti hindi na kayo ginabi sa laot. Pauwi na po ba kayo? Oo, nak. Buti at sinalo rin agad ni Ninong Gardo mo ang huli ko kanina. Hindi na ako mahihirapan sa pagbubuhat. Buti naman po. Akin na po yan dala niyo, Tay. Ako na po magbubuhat pa uwi mamaya. Naku, kaya ko na to, anak. Ikaw, ayos lang ba ang lagay mo rito? Hindi ka ba nahihirapan magbenta? Ayos lang, Tay. Marami namang tumutulong sa akin kaya kayang-kaya. Ay, siya, sige. Mauna na ako at pagod na ako eh. Iluluto ko na lang yung paborito mong paksiw mamaya para sakto sa pag-uwi mo, nak. Pagkatapos magpaalam kay Esme ng ama, naging abala rin siya agad sa panibagong bagsak ng mga isdang ititinda. Nalulungkot namang tinahak ni Raul ang daan pa uwi. Nangihinayang siya sa panahong binubuhos ng anak niya sa pagbebenta sa halip na mag-aral. Kahit kasi isiping marami ang huli niya lagi, kinukulang pa rin sila sa pera gayong may maintenance siyang gamot. Hindi marangya ang buhay nilang mag-ama, subalit ganun pa man, pinagtutulungan nilang pag-ipunan ng matrikula para makabalik si Esme sa pag-aaral. Anak, pasensya ka na at may panibago na namang nireseta ang doktor ko eh. Mukhang matatagalan pa ang pagpapa-enroll natin sa'yo. Ayos lang, Tay. May ibang pagkakataon pa naman po eh. Ang mas mahalaga po ngayon ay ang tuloy-tuloy na paggaling nyo. Makakaraos din po tayo. Kauuwi lang ng mag-ama ng hapong yon mula sa pagbisita sa doktor ni Raul. Dahil sa lumalala nitong ubo, may bagong gamot siyang kakailanganin. Nangangahulugan na namang mababawasan ang kanilang ipon. Sa halip na mabahala, ginawang rason yun ni Esme para ganahan sa trabaho. Pasasaan ba't gagaan din ang takbo ng buhay niya. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay niya sa palengke. Ito ang bayad para sa lapu-lapu. Pakisilid na lang sa lagayan ko. Huwag mo na akong bigyan ng plastic, Neng. Ilang kilo? Magkano bang inabot ko? Kumpletong 260, malamang 1 kilo lang. Aba, napakapiloso po mo naman, tanda. Hindi pwedeng magtanong. Kakainis ka ah. Sa iba ka na rin. Pasensya na po, sir. Isisilid ko na po. Salamat po sa pagbili ah. Sa uulitin. Napapailing na umalis ang matandang lalaki. Si Pilar naman, hindi maipintang mukha dahil sa tagpong yon. Ayaw niyang pinipiloso po siya kahit na mas masahol pa siya kung tutuusin. Mabuti na lang at naagapan ni Esme ang aayaw na naman sanang customer sa pag-alis. Kung hindi, hindi sila makakabenta. Kailangan niya kasing bumawi sa ginastos ngayon. Ayaw niyang umira lang ugaling yon ng kanyang ninang at maging rason pa para bumaba ang kanilang benta. Naku, ang matandang yon. Hindi na talaga nagbago. Kada bili nun dito, galon lagi sumagot. Napakapiloso po. Oo nga po, laging namimiloso po. Ay, Parang pamilyar, Mare, no? Yung ganong sumagot, nakakapagod talagang kausap. Nakaka-relate ako dyan sa inis mo, te. Nagkatinginan at natawa ng palihim si Dior at Esme sa busangot pa ring mukha ni Pilar. Lalo pang sumama ang mukha nito nang mahalata na sarkastiko ang pakikisakay ng dalawa. Tumuloy sa pagbantay si Esme habang maagap na dinadaluhan ang katanungan ng mga mamimili. Kinahapunan, inimbitahan ni Gardo ang kumparing si Raul na pumunta sa kanila.
Graduation kasi ng anak nitong galing sa sikat na university at nais niyang ipagdiwang. Sinama niya rin si Esme dahil inaanak niya rin ang dalaga at nais niyang masama sa selebrasyon. Ngunit katatapos palang kumain ng dalaga, pinatulong na ito ng ninang sa pag-aasikaso ng kakailanganin. Naku, maupo ka lang dyan, iha. Huwag mo intindihin yung ninang mo. Kaya na ng mga bisita ang sarili nila. Ayos lang po, Ninong. Mukhang mula umaga pa po kumikilos si Ninang eh. Tapos na rin naman po ako. Sigurado ka ba, anak? Nabusog ka ba? Opo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po muna si Ninang sa likod. Nang makaalis naman si Esme, tuloy lang sa pag-uusap ang magkumpare. Yayain man ni Gardo nang yayain si Raul na uminom, pinipigilan nito ang sarili. May iniinom siyang gamot kaya ayaw niyang suwayin ang utos ng doktor. Baka mas mamroblema lang silang mag-ama kapag inuna niya ang bisyo. Ang bait talaga ni Esme, ano? May balak pa ba yun na bumalik sa koleyo? Sayang at ilang taon na rin siyang tumigil ah. Kasabayan niya na sana ang anak ko kung tumuloy siya, pare. Pinag-iipunan pa rin namin, pre. Gusto ko kasi na kapag tumapak man siya sa koleyo, tuloy-tuloy na ang pag-aaral niya. Malapit na rin yun. Sagaba lang kasi tong sakit ko eh. Minsan nahihiya na ako sa anak ko. Di ko man lang maibigay ang buhay na karapat dapat sa kanya. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin ang alok namin na pag-aralin si Esme? Parang pamilya na rin naman tayo, pare. Salamat, pare. Pero gaya ng sabi ko dati, mas gusto kong patapusin siya ng pag-aaral na akong kumakayod. Pangako ko rin sa asawa ko yun eh. Sa bagay, pero kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang lumapit sa amin ni Mrs. Kahit ganun yun handang tumulong yun. Natuwa naman si Raul dahil may kaibigan siyang inaalala ang sitwasyon nilang mag-ama. Swerte na siya kung ituring dahil sa mabuting pamilyang to. Sana nga lang, walang mangyari na makakasira noon. Ang aga-aga, problema na agad. Nasa na kasi ang timbangan. Pinaligpit ko na maayos sa iyo yung kagabi. Tapos ngayon hindi na naman mahagilap. Pasensya na po, Nang. Sigurado po kung nalapag ko lang po yan dyan kanina sa mesa. Hindi ko po alam kung saan napunta eh. Hindi niyo po ba nailipat ng pwesto? Baka na-misplace lang po. Ay malamang alam ko. Hinahanap ko nga eh. Sa tingin mo ba kung alam ko mag-aaksaya ako ng oras sa'yo? Ay Diyos ko. Sorry po talaga. Bakit ba umaapaw na naman ang boses mo, Pilar? Anong problema? Oh, Esme, ito na pala yung timbangan. Hiniram ko kanina. Pakipunasan na lang, nak. Sabay na napatingin ang dalawa sa paglapag ng timbangan ni Gardo. Ito lang naman pala ang kumuha. Nahirapan patuloy silang maghanap kanina. Tumalak naman agad si Pilar nang mapagtanto yun. Bakit mo kasi kinuha ng hindi nagpapaalam? Ayan tuloy, hindi kami magkanda-ugaga sa paghahanap. Nagsabi ako sa'yo kanina. Anong sagot mo sa akin? Mukha ba akong guard ng kiluhan? Oh, di kinuha ko na lang kasi wala kang diretsang sagot eh. Nang maalala ni Pilar ang nangyari, sa halip na humingi ng dispensa, nanahimik na lang ito. Humingi naman ng paumanhin si Gardo sa inaanak dahil sigurado siyang ito ang napagbuntungan ng paninisi ni Pilar. Tumuloy naman ang dalawa sa pagbenta na parang walang nangyari. Ang akala ni Esme na masamang umaga lang ay mas lalala pa pala sa kalagitnaan ng pagdagsa ng mamimili. Ate, kulang po yung sukli. 500 po yung pera ko. Ay, oo nga. Sorry, Toy. Ito yung kulang oh. Pasensya ka na. Ayos lang po. Salamat po. Kinahapunan, ramdam ni Esme ang pagbigat ng kanyang ulo. Mukhang lalagnatin siya base sa kawalan niya ng gana. Napapansin din ni Pilar ang inaakto ng dalaga, kaya hindi na nito napigilang magsalita. Kanina ka pa parang wala sa sarili, Esme. Baka mamaya mabulilyaso pa tayo dahil dyan. Ayos lang po, Ninang. Sorry po. Masama ba ang pakiramdam mo, be? Mukhang nananamlay ka eh. Kailangan mo ng gamot, bibilang kita. Wag na po, Tedior. Ayos lang. Nakakahiya naman. Ay naku,
Naku, huwag ka na mahiya. Dadaanan ko lang yon, may kukunin din kasi ako sa bukana. Babalikan kita, okay? Stay put ka lang dyan. Mukhang hindi mo na talaga kaya ha. O siya, dalhin mo na lang tong listahan sa ninong gardo mo sa pier. Tapos umuwi ka na. Isasabay ko na lang sa bayad sa tatay mo mamayang gabi yung sweldo mo. Sa unahan po bang Pierre? Ay hindi, doon sa pinakalikod. Sigurado po. Bago pa man matapos ni Esme ang tanong, may ilang sunod-sunod na pumunta sa kanilang pwesto kaya naputol at hindi na natuloy. Nang subukan niyang sumingit, sumenyas lang si Pilar na umalis na siya. Dala ang listahan, sinunod niya ang sabi ng ninang na sa likurang bahagi ng pier siya pumunta. Lingid nga lang sa kaalaman niya, kasalukuyang pinagbabawal na pasukan yun dahil marupok na ang pundasyon. At nangyari nga ang iniiwasan. Nang tumapak si Esme para sana tanawin ang tao sa laot, bumigay ang kanyang inaapakan at tuluyan siyang nahulog sa ilalim. Oh, nasa na si Esme, Pilar? Pinauwi mo na ba? Nakikita mo pa ba siya sa tabi ko? Ay malamang pinauwi ko na. Ay, ang lala. Hindi mo talaga mapigilan ang pamimiloso po mo, no? Pilar, ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay sa listahan. Kailangan na umuwi nitong si Raul. Nasa si Esme, Mare? Ha? Hindi nyo ba nakasalubong? Pinapunta ko si Esme sa pier para ihatid yung listahan. Binalikan naman ng dalawang lalaki ang daan papunta sa pier. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin nila mahagilap si Esme. Sumasama na rin ang sikmura ni Raul dahil hinala niyang may mali. Hindi naman kasi normal na maligaw ang kanyang anak. Nang balikan nila si Pilar, galit itong nagpalatak ng tanungin ulit. Bakit ba paulit-ulit kayo? Baka umuwi lang yon. Kung makatanong naman kayo, mukha ba akong hanapan ang nawawala? Kilala na kita, Pilar. Siguradong iba talaga nangyari. Ano bang sinabi mo nung pinauwi mo si Esme? Yung eksaktong detalye, ha? Nagtanong kasi siya kung saang pier. Eh di sinagot ko na alangan namang sa likuran. Hindi ba obvious na... Sabay-sabay na napagtanto nila ang nangyari. Kaya naman tumakbo sila papunta sa likod na parte ng port. Nangunguna si Raul dahil alam niya kung gaano kadelikado sa bahaging yun. Siguraduhin lang talaga ni Pilar na walang nangyaring masama sa anak niya dahil hindi niya alam ang magagawa niya kung sakali. Ay, Diyos ko! Si Esme! Raul Gardo, nandito siya! Ha? Anak! Natagpuan nila si Esme na basa ang damit at tinutulungan ng dalawang dalagitang babae. Wala itong malay, ngunit may pulso pa ng tingnan nila. Base sa lagay ng mga ito, mukhang pinagtulungan nilang iahon ng dalaga. Nang tanungin nila kung ilang minuto ba ito nakalubog, sinabi ng mga ito na matagal-tagal din. Naabutan nila na tumigil na ito sa pagpupumigla sa tubig. Nasaktuhan lang nila mula sa kalayuan ang pagkahulog ni Esme at mabuti nandun sila sa pinangyarihan. Hindi na rin sila nakahingi pa ng saklolo dahil sa pagkataranta na baka mahuli sila at hindi na ito maabutang buhay. Salamat sa inyo mga iha. Kung wala kayo, baka huli na ang lahat bago pa namin siya mailigtas. Sumusobra na talaga ang asawa mo, Gardo. Kasalanan niya to. Pasensyahan na lang talaga tayo kapag may nangyaring masama sa anak ko. Pasensya na. Pasensyahan na lang talaga. Dali muna natin siya sa ospital. Mamaya na kayo mag-away. Nang isugod nila sa wakas si Esme sa emergency room, mabilis silang inasikaso ng mga nurse. Dahil may lagnat pala ang dalaga at may katagalan ng pagkababad sa tubig, kailangan itong i-oxygen dahil kinapos ng hininga. Napuno naman ng galit ang puso ni Raul dahil sa sinapit ng anak. Nang makaharap si Pilar na pumunta ng ospital, sa halip na magpakumbaba, pamimiloso po pa rin ang paraan ng paghingi nito ng tawad. Ano ka ba naman, Pilar? Kahit ngayon lang, bakit hindi mo magawang umayos? Buhay na ng inaanak natin ang nalagay sa panganib, oh! Ako ba ang nagtulak sa kanya, Hagardo? Hindi ko naman alam na literal niyang susundin ang utos ko. Sino ba ang tatanga-tanga? Yan ang napapala ng pagiging pilosopo mo eh. Ikaw pa rin ang pasimuno.
Akala mo ba walang sukdulan ng kabaitan ni Raul? Mahirap siyang kalabanin, Pilar. Kapag hindi bumuti agad ang lagay ni Esme at hindi mo sineryoso ang paghihingi ng tawad, pagbabayarin niya tayo. Magkano ba ang bayad ha? Sige na, babayaran ko. Ang bihira itong babaeng to. Akala nito nagbibiro ako. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin, Pilar. Hindi ako nababahala sa sitwasyon ko. Mas natatakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Hindi sineryoso ni Pilar ang babalangyo ng asawa. Sinagot man niya lahat ng gasto sa ospital, ngunit parang wala lang nangyari. Tuloy siya sa pagbebenta sa kanyang paninda. Hindi pinapansin ang masamang tingin na ginagawad ng katabing pwesto. Ilang beses na siyang kinausap ni Gardo, ngunit dahil mukhang sakit na yata ng babae ang hindi seryosohin ang pag-uusap, sumuko na lang ito. Hindi na ito gaanong pinapansin ni Gardo at mas piniling bumalik-balik sa ospital para tingnan ang kalagayan ng mag-ama. Lumipas ang ilang araw na nakabantay si Raul sa anak. Marami na rin ang bumisitang kalapit ni Esme para magbahagi ng tulong. Subalit parang natutulog lang ang dalaga. Sa ika-4 na araw na hindi alam ni Raul ang gagawin, dahan-dahang nagmulat ng mata si Esme. Natutuwang pinaalam yon ng lalaki sa doktor at nang matignan ulit ito, maayos na ang vitals. Ngunit kailangan munang manatili pa sa ospital pansamantala para mamonitor. Buti naman at nagising ka na, anak. Takot na takot si tatay ng ilang araw kang tulog. Ayos na po ko, Tay. Ilang oras po ba akong tulog? Ilang araw kang hindi nagising, anak. Pero buti na lang hindi malubha ang sinapit mo. Huwag ka mag-alala. Pananagutin natin si Pilar sa nangyari sa'yo. Aksidente lang po ang nangyari. Hindi naman po yun sinasadya ni Ninang, Tay. Humingi naman po siya ng tawad, di ba? Sa pananahimik ni Raul, nakutuba ni Esme na hindi nagpakumbaba ang kanyang ninang. Kahit na ganon, huminga na lang siya ng malalim at ngumiti ng tipid. Pabayaan na lang po natin, Tay. Gagaling din po ako. Hindi naman po maiwasan na mangyari ang ganitong bagay. Sige, anak. Ikaw ang bahala. Ganon man ang sagot ni Raul, iba pa rin ang tumatakbo sa kanyang isip. Siguro'y sobra nga kung kakasuhan niya ang kumare dahil sa nangyari. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi siya gaganti sa sariling paraan. Habang tuluyang nagpapagaling si Esme, isang umaga'y hinanda ni Raul ang kagamitan. Sa lumang tambakan kung saan niya isinilid ang dating gamit, nahanap niya ang aklat ng dasal ng kanyang ninuno. Pagbukas nito, nanumbalik sa kanya ang alaala nung katulong siya ng kanyang lolo. Hindi nito tinuro sa kanya kung paano mangkulam. Ngunit ng mga taon bago mamatay ang matanda, natunghayan niya kung paano nito gamitin ang kaparehong aklat. Mula sa nakamamatay na ritual, pababa sa hindi malubhang dasal. Ano bang nararapat na danasin mo, Pilar? Pagkatapos pag-isipan ang kanyang gagawin, pinili ni Raul ang dasal na madali lang malampasan ng biktima. Kasunod niyang ginawa ay pagkuha ng lumang litrato ni Pilar kasama silang mag-asawa nung binyag ng kanyang anak. Sa isiping may dati silang pinagsamahan, sinabay niya sa dasal na sana'y magbago na ang kaibigan. Ayaw sana niyang makapanakit. Ang nais niya lang naman ay humingi ng tawad ang babae. Nang maihanda na ang lahat, nagsimula siya. Pagkatapos noon, bumalik siya sa tabi ng anak. Ang kailangan na lang gawin ay maghintay na lang ng resulta ng bagay na ginawa niya para sa kapakanan nito. Pilar, tapos ka na ba maligo? Ay hindi, papunta pa lang akong banyo. Magbubuhos pa lang ng tubig kahit basa na ang buhok ko, oh. Pagkatapos sabihin yon, biglang dinala siya ng paa sa banyo. At kahit nakabihis na, parang may sariling buhay ang kanyang kamay na ibinuhos sa sarili ang timba ng tubig.
Napasigaw siya at nagulat dahil malamig ang tubig na yun. Ano nangyari? Bakit basa ka? Ay wala, gusto ko lang maligo ng paulit-ulit kasi natutuwa akong basain ang bagong bihis na damit ko. Kita mo naman... Ay tika, ano bang nangyayari sa akin? Gaya ng sinabi niya, naulit ang kanyang pagsabon sa katawan. Maging si Gardo ay naguguluhan sa inaasta ng asawa. Hindi nila alam ang nangyayari at nang tumigil lang sa pagsasalita ang dalawa, doon lang humupa ang kababalaghang nangyayari sa kanya. Inakala niya na dala lang ng stress ang nangyari at tumuloy sa araw niya. Naiwan naman si Gardong nababahala. Ay, sayang wala yung mabait na tindera. Pero no choice na ako. Boneless ba tong lahat ng bangus, miss? Ay, hindi. Trip ko lang ilagay na boneless sa karatula, pero boneful yan. Doble sa bilang ng buto kasi dadagdagan ko. Ha? Anong... Nagulantang ang customer nang biglang ilabas ni Pilar ang supot ng mga buto ng bangus na dinibone kanina. Isinilid nitong lahat sa nakabukang bangus at nilagay sa supot. Inabot nito sa bibili. Oh, ito na ang boneful bangus mo. Ay, hindi na nga lang ako bibili. Sa halip na tanggapin, naaasiwa itong umatras at umalis. Nang makabawi, natakot si Pilar sa kanyang kinikilos. At hindi natapos doon. Sa tuwing sasagot siya ng pabalang sa bibili, literal niyang ginagawa ang bagay na kanyang sinasabi. Ang resulta, wala siyang nabenta ni isa. Hindi ko na alam ang nangyayari, Gardo. Mula kanina wala akong magawang matino. Lahat ng sinasabi ko, literal na nagagawa ko. Pansin ko nga eh. At nangyayari lang yun kapag namimiloso po ka. Kapag normal ka lang magsalita, wala namang kakaiba. Niloloko mo ba ako, ha? Imposibleng dahil doon kaya ako nagkakaganito. Sinasadya mo ba to, Pilar? Mukha bang trip ko lang to, ha? Ano, para kung kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko? Ang sunod niyang ginawa ang nagpatunay na tama ang hinala ng asawa. Dahil sa sarili niyang mga yapak, ay kumuha siya ng bato sa labas ng bahay. Ipupukpok na sana sa ulo niya nang pigilan siya ni Gardo. Pilitin mang labanan ni Gardo ang kamay niyang may hawak ng bato para itong may sariling katauhan na humihigpit ang kapit. Nang mapagtagumpayan niyang makuha ang hawak ni Pilar, pahirapan niyang hinigit ang babae papasok. Bumalik ka sa pagsasalita ng normal, Pilar. Baka umayos ang kontrol ng katawan mo. Gumana man ito, ngunit mas natakot lang si Pilar sa mga susunod pang pwedeng mangyari. Ano bang nangyayari? Pamilyar ang pangyayaring to. Naikwento na sa akin to dati. Hindi ko akalain makikita ko ng harapan. Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino gagawa sa akin ito? Si Raul. Tama nga ako. Gumaganti siya. Sinabi ko na sa'yo, Pilar na mahirap siyang kalaban. Kagagawan mo rin kung bakit ito nangyayari. Ano? Kinabukasan nanatili sa loob ng bahay si Pilar at pinipigilang magsalita. Ayaw niyang may masabing mali at mas mapapahama kasi siya. Tinaboy niya rin ang asawa. Nung una, napuno siya ng galit at pakiramdam niya, inapi siya. Ngunit nang magnilay siya sa sumunod na mga araw, napagtanto niyang tama silang lahat. Pagkatapos maranasan ang epekto ng kanyang wala sa lugar na pamimiloso po, sumobra nga talaga siya. At sa lalim ng kanyang pag-iisip, inatake siya ng konsensya dahil nadamay pa ang kanyang inaanak na walang laban. Kaya nagpa siyang harapin ng mag-ama. Raul, nakauwi na pala kayo. Dumaan ako ng ospital. Buti naman at nakalabas na si Esme. Ayos na ba siya? Mabuti na ang lagay ng anak ko. Kung ang pakay mo rito ay papasukin siya sa trabaho, pwede ka na umuwi dahil hindi na siya babalik sa pagtatrabaho sa'yo. Hindi, Raul.
Hindi ako nandito bilang amo ni Esme. Lumapit ako rito para humingi ng tawad bilang ninang na nagkulang sa batang ako ang tinuturing na pangalawang magulang. Ay, pasensya ka na sa ginawa ko. Hindi ko intensyon ang nangyari sa kanya. Napayuko si Pilar. Inalala ang kaibigan niyang yumauna. Talagang ang binigo niya ito sa pagbantay sa inaanak. Saktong nagpupuna siya ng luha nang lumabas si Esme. Narinig nito lahat ang sinabi ng ninang. Nang tingnan niya ang ama, nakakaunawang tumangulang ito. Walang galit sa ekspresyon. Ninang, nandiyan ka pala, Esme. Pasensya ka na, ha? Sobrang mali si Ninang. Siguro'y nawili ako sa ganong ugali kaya hindi ko napansin na naapektuhan na ang paligid ko. Babawi ako sa iyo, pangako. Matagal ko na po kayong pinatawad, Ninang. Ni minsan naman po hindi niyo ako sinaktan. Alam kong nagkamali lang kayo. Pagkatapos magyakapan ng dalawa, pumasok na ang dalaga. Naiwan naman si Raul at Pilar na magkaharap. Sa'yo na rin, Raul. Pasensya na. Wala na sa akin yun. Hayaan mo't mahina lang ang epekto ng ginawa ko. Mawawala rin ang kusa ang sumpa. Pasensya ka na rin sa ginawa ko, ha. Nasaktan lang ako nung hindi ka man lang humingi ng pauman sa nangyari kay Esme. Sa totoo lang, nitong nakaraan nasanay na ako. Mas nakatulong nga yun para makontrol ko ang pamimiloso po. Nakakatawa siya nung una pero nakakainis din pala pag nagtagal. Kaya naintindihan kita. Nagkaayos ang dalawang panig. Dahil sa nangyari, pinagsikapang magbago ni Pilar. Tumigil na rin sa pagiging helper si Esme at bumalik na ng pag-aaral sa tulong ng mag-asawa. Napagtanto ni Raul na walang magagawa kung iisipin niya ang pride. Dahil kung buhay lang ang asawa niya, alam niya ang gugustuhin nitong unahin ang lagay ni Esme bago ang lahat. Sigurado ka bang papakyawin mo tong lahat, Yor? Ay hindi, ikaw sigurong papakyawin ko, Pilar. Halika nga rito at boboxingin kita. Chares. Oo, Mare, pakibalot na maayos, ha? Wakas! Shoutout po sa mga commenters ng last story natin. Si Michelle Gimbo, Pamela Allen, Virginia Divina from Saudi Arabia, Jasmine Vicente, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Christina Peru, Angelina I from California, Rosalina Bugayong, Mercy Grace Shooting, Gia Gigi, Arlene Torquisa, Merly, Jocelyn Murilla, Riz Magante at sa mga alipin ng Rials from Saudi Arabia, MJJM Forever, Brian Landicho at sa kanyang ina na si Mila Landicho, sa papa niyang si Ranil, sa kapatid na si Nicole at sa kanyang mag-ina na sina Abby at Stacy, si Ben Abanyo, Robina Flamiano, Catherine Pielago at sa family Pielago, Fabi and Agoncillo from General Luna, Quezon, Kim Bara, Beth Mercado, Yasden Love, Ronald Belsa Bahado from Imus Cavite, and kay Chris Villanueva at sa baby na si Adrian Bahado, Josephine Beroya at kina Jency, Jenna, Giliana, Jairel, Michael, Jairine, Chris Gel Mamado, Mirasol Masuher, Belen Malbas, Weng Orasyon, Chef M, at happy birthday kina Queen Faye Perito at Ate Marie Orlanes sa February 1 and 2. Shoutout din kina Lani Navarro at Ate Maan at Poging J, kina Kimpoy Feliciano, Lisa Takada from Japan, Lusa Claro, Estrella Cortez from Canada, Phoebe Ranyada, Roberto Cremen, Consolacion Alvarez at sa kumari niyang si Annalisa Chico Diga, Marisa Licoto ng Katanawan, Quezon, at shoutout din sa workmates niya sa SNW Katanawan na sina J.Ann Ursua, Jomia Mabel Ramos, Rica Holanda, Maris Palatino, Love Acha, Judith Villasanta, Joan Penid, Roma Acha, Michael Palatino, Larry Acha, SG Balde, kina Mirna Alfaro, Jen Esto from Hong Kong, Zane Axel Ranada, at kay Angelito Laurio. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.